Gabi na nang i-confirm ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pagkakahuli sa aking kababayan, taga Legazpi City, at personal kong kakilala. Kumbaga may programa siya, mga kababayan doon sa dati kong istasyon na pinagtatrabahoan sa mainstream, client namin sa radyo, nagpo-programa yung Ako Bicol. Ako yung, anyway, napalayo yung kwento natin. Yung kwento natin, si Saldico, kinonfirm ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ito yung breaking news kagabi. Ayan, Bongbong Marcos, 8 hours ago, nahuli na si Saldico. Sabi dito sa mismong announcement ng ating Pangulo, nauna ka pala. Nauna ako masyado. 1992 ako. Nauna pa ako kay Martin Romualdez. 2007 nang pumasok sa politika si Martin. Ako. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ele po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung mainit na balita. Gabi na nang i-confirm ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pagkakahuli sa aking kababayan, taga Legazpi City, at personal kong kakilala, si dating Ako Bicol Representative Saldico. Yung iba, sabi ng iba, di ba niya kaibigan mo? Kakilala ko lang po. Siyempre, kababayan ko, negosyante at naging politiko. Normal sa amin sa mainstream media to interact with politician. Pero hindi ko man masasabing kaibigan ko siya kasi ibang level niya. Multi-billionaire yun. Baka sabihin ko na kaibigan ko, tapos sabihin ni Saldico, may mga pictures kami na pinagpagkakalat ng mga DDS. O ito niya, boss mo. Hindi man po ako nagtrabaho kay Saldico. Kumbaga may programa siya, mga kababayan doon sa dati kong istasyon na pinagtatrabahoan sa mainstream, client namin sa radyo, nagpo-programa yung Ako Bicol. Ako yung original na host ng programa. Hindi ko siya amo, kundi siya, client ng company namin, ng radyo, siniserve namin professionally. Company-client relationship. Hanggang doon man lang. Pero before pa siya na naging politiko, mga kababayan, negosyante pa siya. Yung tatay niya, kapartido ko, 1992. Lakas original yung kanyang tatay. Nang kumandidato akong municipal councilor, kami lang yung nanalo doon, dalawa. Yung isa kong kasamang broadcaster, board member ako, municipal kagawad. Regional chairman yung tatay ni Saldico ng lakas CMD noon. Kinuha siya, close kay Ramos, naging regional chairman. Dating Pangulong Fidel Ramos. May na pa noon lakas, malakas yung hina. Kaya kukunti lang yung mga kukunti lang yung mga members. Alam naman niyo po, ng mga politiko, kung sino yung nanalo, nandun sa ruling party, lipatan, balingbingan. Anyway, napalayo yung kwento natin. Yung kwento natin, si Saldico, kinonfirm ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na sa Prague, sa Czech Republic. So yung hindi pa masyado familiar kung saan yung Czech Republic, katabi ng Germany, ang mga nasa paligid niya, Austria, Germany, Slovakia, Poland. Ayan, mga familiar siguro sa inyo mga bansa. Basta, mga bansa sa Una, ang balita, si Saldico nakatira sa isang gated na community sa Lisbon, sa Portugal. Kasi ang sabi, holder siya ng passport ng Portugal. Palibasa, mayaman, multi-billionaire mga kababayan si Saldico. Ang declared salary niya, nasa 4.5 billion yata yon, sabi ng kanyang abogado. Yung declared, alam mo naman yung mga politiko at negosyante, lalo't negosyante siya, may declared, may undeclared din siguro. So, ito yung breaking news kagabi. Ayan, Bongbong Marcos, 8 hours ago, nahuli na si Saldico. Sabi dito sa mismong announcement ng ating Pangulo,
He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are allowed are followed pala, hindi allowed, are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as development unfold. So malamang mamaya mapaabot na video message uli yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Meantime, kagabi, sinulat lang sa kanyang Facebook page, mga kababayan. O ngayon, nagpaabot na rin ng reaction. Siyempre, yung kanyang kasama sa partido dati kasi I think ako Bicol Party List official pa rin siya, no? Hindi ko alam, wala akong idea kung nag-resign lang siya kasi sa Congress, hindi man as ako Bicol Party List official, kundi yung resignation niya as member ng Congress representing ako Bicol Party List. May pumalit na sa kanya si Atty. Chan, bata pa, taga Rapo-Rapo Albay. Ngayon, ito yung statement sa report ng Inquirer. Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. expects his former colleague, ex-Ako Bicol Representative Saldico, to tell everything he knows after his arrest in Prague, Czech Republic. Garbin, in a statement sent to Inquirer, said that Ko still has a lot to say, which may be made available once due process is given to the former lawmaker. Hindi natin alam kung ano yung sasabihin niya. Basta sabi ni Pido Garbin, ito personal kong kaibigan talaga, si Pido Garbin. Siya tao ni Saldico talaga. Ang tawag niya kay Saldico, boss. Dati isang city councilor ng Legazpi. Tapos inappoint siya sa Ako Bicol Party List. Kaya umupo siya na congressman. Sila yung dati kong laging kasama sa mga interview sa radyo. Pati yung tinatay na kanyang kasama, si Atty. Rodel Batucabe. Ayun talaga mga kaibigan ko. Ng kumandidato po na nangangampanya municipal mayor sa Daraga, kung saan dati akong municipal councilor, pero matagal na ako. 1992. Senior ako sa kanila sa politika. Talaga niya, Mr. Manavillas. Nauna ka pala. Nauna ako masyado. 1992 ako. Nauna pa ako kay Martin Romualdez. 2007 nang pumasok sa politika si Martin. Ako, kasabay ko si Ramos. 1992. Age 25 pa lang ako. So sabi niya dito, I expect that he will tell all. Marami pa siyang hindi nasasabi. In due time, in affording him due process under our law, din lahat maisasiwalat niya, sabi ni Pido Garbin. According to Garbin, he hopes Ko would be able to speak freely without being censured by the current administration. Given our political climate, sana kung may uwi siya, he can speak freely without any censure from the administration. Initially, there were reports stating that Ko was arrested in Prague. Eventually, President Ferdinand Marcos Jr. confirmed that Ko was arrested and detained in the said city because crossed into the country without proper documentation. Mali yung pagkasulat. Because he crossed into the country without proper documentation. So minalas siya mga kababayan. Nag-try siya na mag-cross sa border ng walang documentation. Nahuli siya ng mga authorities. Czech authorities. Di niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo, nung hindi pa sana mga kababayan nagkasakitan, may magandang offer sa mga contractors and congressmen. Si Saldico kasi dati siyang contractor. Tapos tumakbong congressman kasi bumuo sila ng party list
ito na nga po na ako Bicol Party List. Nasubaybayan ko yung pagbunyag kasi sabi ko nga sa inyo, ako yung umawak ng mga programs niyan sa radyo. Now, naalala ninyo mga kababayan, nag-podcast doon sa podcast ng ating Pangulo. Mabait yung ating Pangulo. Huwag lang kasi inaaboso, siyempre. May limit din yung kabaitan, siyempre. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang podcast, ito ang mga contractors, ang gawin lang nila yung mga projects, infra projects, flood control projects na mga substandard, gawin nila niya, gawin uli. In other words, ayusin nila yung mga substandard. Yung mga ghost, gawin uli. Gawin nila. Kasi siyempre, logi yung logi yung gobyerno. Milyon-milyon, hindi nga milyon-milyon, bilyon-bilyon na mga flood control projects pagkatapos substandard siya. Worse yung iba, ghost. Hindi lang naman si Saldico ang nasangkot dito, kundi marami na mga contractors, 15 contractors, di ba? Yun yung mga major contractors na napangalanan. Pag nagawa niya nila, mag-usap kami. Kaya lang sumugal si Saldico, in-advisean nga natin, mga kababayan, sabi ko kung nakikinig si kababayan, na-invite ako nung December sa Radyo Pilipinas ni Sir Leslie Bukobo. Hiningi yung ating reaction kung ano yung masasabi ko kay Saldico. Sabi ko, actually si Saldico po, mabait siyang tao. Hindi man sila pasaway doon sa amin. Hindi man sila pasaway. Negosyante lang talaga siya. At seminarista po. Kaya sabi ko, pakinggan mo kabayan, yung advice sa'yo ng mga obispo, nag-advise sa kanya to surrender to the government. Ang nangyari po, lumabas siya ng series na na video na tingnan natin kung maipresent siya sa mga authorities kung ganun yung itsura niya. Kasi sabi ng iba, AI lang yon. Accusing mismo, directly accusing the president. I think ill-advised siya. Kasi po, based sa SALN, 4.5 billion yung kanyang assets, yung kanyang net worth. Ano naman, magtira siya sigurong 1 or 2 billion, di ba, sa kanyang sarili kasi mayaman na siya, multi-billionaire, may helicopter, may eroplano, nasa kanya na yung lahat. Di ba po? And I think papayag yung ating Pangulo sa ganong siya na mismo nga yung nag-offer na ganon. Gawin lang yung hindi nagawa, yung mga substandard, ayusin. Tapos mag-usap tayo. Napakaganda ng offer. Kaya lang sabi nga natin, ill-advise siguro si Saldico. Ngayon nagkasakita na kasi lumabas siya ng ganong mga videos. And with that, I think, iwan ko kung pwede pa niyang hilutin yan o talagang haharap na siya, mga kababayan, sa, sabi nga, full force of the law. Anyway, mayaman man siya, kaya man yan harapin. Diba? Yung kanyang mga kasama nga sa partido, ako Bicol Party List, relax lang. So, susubaybayan natin mga kababayan yung mga developments ng balitang yan. Ayan man lang po mga kababayan. Abangan na lang natin yung pagbalik niya dito. Ipabalik siya dito sa Pilipinas siyempre para harapin niya yung mga kaso na final laban po sa kanya in relation dito po sa multi-billion flood control scandal. So, ito na yung sinasabi natin na big fish. Isa sa mga big fish. Ang susunod niyan, yung mga senador na sangkot at iba pang mga congressmen na napangalanan sa mga previous investigation po. Ayun man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. Max Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.